Hello guys, so today is December 31. So mamaya is New Year na. So ngayon guys, nandito ako sa may Hong Kong. Okay, so sa mga nagtatanong kung ano na ba lagay ko at kinukumusta ako, so huwag kayong mag-alala, ligtas naman ako nakarating dito. Dumating kami dito, siguro mga alas 9 na kasi na-delay yung flight namin na mga isang oras. Grabe no, na-delay. So pagdating ko dito, na medyo na culture shock nga ako talaga no, kasi ngayon lang nangyari na ako yung foreigner, di ba? Ganun yun, foreigner. So ako yung hindi nagsasalita ng lengguwahe nila. Kasi yung lengguwahe nila dito is Cantonese, tapos yung iba nag-i-English naman. So yung iba talaga, hindi talaga sila marunong mag-English. Talagang, okay. Puro ganun lang talaga sila. So kwento ko lang sa inyo no, kung ano ba yung na-experience ko dito sa first day namin. Comparison na lang, di ba, sa Pilipinas saka sa Hong Kong. Dito sa may Hong Kong, parang walang traffic dito. Hindi ko naranasan yung traffic dito. Traffic lang siguro yung nagkakamera ng stoplight, diba, humihinto. So yun lang yung naging traffic dito. Tapos baliktad dito, imbis na left hand drive, right hand drive sila. Ibig sabihin nun guys, yung manubela nila nasa kanan. So ganun rin dito sa pagdadrive. Diba sa atin, lagi kang nasa kanan. Dito naman, lagi kang nasa kaliwa. So baliktad siya. Pati sa lakaran ng tao, yung mga papunta doon, lagi silang nasa kaliwa. 'Di ba? Baliktad sa atin, dapat lagi ka nasa kanan. So ganun sila. Tapos napansin ko dito, sumusunod talaga sila sa traffic rules. Halimbawa, kapag ka naka-stop, red talaga naka-stop, pati mga tao naka-stop. Tapos yung pinaka-stoplight nila dito ng mga tao, may tunog. Nagba-buzzer siya, ganun. So, ganun siya, napaka-disiplinado nila dito. Pag stop talaga, pag go talaga. Tapos napansin ko rin yan sa may escalator nila. Totoo pala yun, no, sa may escalator nila, na kapag ka nasa kanan ka, yung hindi ka nagmamadali, nakatayo ka lang. Mapapansin mo yun, pila-pila sila doon sa may kanan. Tapos yung mga nasa kaliwa naman, yung mga tuloy-tuloy naglalakad sila sa may escalator. Tapos kami mga Pinoy, di ba? Alam mo yung mga Pinoy, ewan ko ba. Dahil kasi namin Pinoy na nag-travel dito, kami, makikita mo nung binidyohan ko, nakakahiya kasi ang kalat namin doon sa escalator. Hindi kami sumusunod doon sa rules dito na, 'di ba, pag kanan, pag hindi ka nagmamadali, doon ka sa kanan, parang ganoon. So, yun rin yung isa sa mga napansin ko. Sobrang organized sila dito. Tapos yung kalye nila, sobrang linis. Ang makikita mo lang nakalat sa may labas is yung mga dahon talaga. Yun lang yung makikita mo. Ang cons naman dito, ang mahal ng bilihin nila. Grabe, na-culture shock ako sa bilihin nila. Na-culture shock ako kasi ang isang Hong Kong dollar ay 7 pesos. Mas mataas ng konti. Siguro mga 7.5. Sabihin natin 750 ang isang Hong Kong dollar nila. Tapos, ang tubig nila sa atin 20, sa kanila 40. Tapos yung siopaw nila, yung nabibili lang sa kalye, alam niyo yung siopaw na talaga 10, tag 15 dito, Chayo Pao. Ganon yung tawag nila. Chayo Pao. Yung siopaw nila, merong gulay, tapos merong karne. Ang isang piraso is $6. So parang 774. So parang mga 46 pesos, ganon. Yung pangkalye na siopaw, ganon sa kanila. Tapos yung ramen nila dito, yung parang noodles na wonton, parang ganon, ay 240 pesos. No? So, kasi tinanong ko yung kapitbahay ko, na galing siya ng Hong Kong, nag-DH siya doon. Sabi niya, kung ikukumpara mo raw yung pera natin dito, tapos yun yung gagastusin mo lang sa Hong Kong, hindi ka mabubuhay doon. So, ganun yung sabi niya. Which is, totoo pala yun. No? Totoo pala yung ganun niya. Mahal nga yung bilihin talaga dito. Tapos yung gupit dito, nakita ko 160 Hong Kong dollar. So, kapag kinumpit ko siya, teka, yan ako nga ay Google para sure. 160 HKD. 2 PHP. 1,200. Ganun kamahal yung gupit nila dito. Ganun siya. Tapos, marirecognize mo talaga na taga Hong Kong sila kasi mga mata nila mga singkit. Yan ang mga singkit talaga sila. Tapos makikita mo yung mga Pinoy, makikita mo dami rin Pinoy dito eh. Mga Pinoy, makikita mo mga ganito yung mata, kamukha sa akin, mga dilat. Ganyan yung mga mata ng mga Pinoy dito. Yan, so, yan yung first day namin dito. May pinuntahan kami, tinatawag na Monster Building. Di ko alam kung ano monster doon eh, pero para siyang mga tenement, yung mga condo. So ang daming condo dito, sobrang daming condo dito. Siguro kasi maliit yung bansa yung Hong Kong, kaya minamaximize nila yung space, kaya karamihan dito puro high-rise ng mga condo. Tapos yung mga condo nila dito, ang dami nakasampay sa labas. Eh di ba, para sa Pilipinas parang bawal yung ganon na yung condo sasampayan mo sa labas kasi papangit yung itsura ng condo. Yan. So yun lang yung mga napansin ko dito, napaka
organize nila. Lagi sila nagmamadali yung escalator nila. Siguro doble yung bilis ng escalator natin dyan. Talagang pag hindi ka sanay, matutumba ka eh. Matutumba ka eh. Tapos, yung trend nila nasa ilalim lang. Nasa ilalim yung trend. Hindi mo makikita yung trend nila. Nung nag-trend kami, 4 na beses kami bumaba ng escalator. So, ganun kalalim yung trend nila. Ganun. Tapos marami silang mode of transportation dito. Yung isa yung parang double deck na bus, ganun yung itsura. Tapos yung isa naman yung para siyang tren pero isang bagon lang. Nakita mo yung gumagala-gala lang sa kalye. Ganun yung isa sa mga mode of transportation na dito. Kaya matutuwa ka eh. Kung ako nandito, baka hindi na ako magkotse. Doon na ako sasakay. Kasi kahit saan merong ganun. Kahit saan merong ganun. So hindi mahirap mag-commute dito, in short. Ganun siya. Tapos kapag sumakay ka dito, merong Uber dito. Uber, pero wala ditong Grab. Okay, yun yung ilan na may mga napansin ko dito. Nakakatawa no kasi pinagkumpara ko siya sa Pilipinas kasi sabi nung isa sa mga kakilala ko dati pag napunta ka raw sa ibang bansa may inggit ka raw, sabi niya ganoon. Maganda raw kasi sa Pilipinas, marami tayong magagandang tanawin, mga likas na yaman, pero pagdating raw sa pamumuhay, may inggit ka raw talaga sa ibang bansa. Pero ngayon pala nainggit na ako eh. Nainggit na ako eh. Grabe, pati airport nila ang ganda. Ay, ganda dito. Ang ganda dito guys. Tapos makita mo yung maraming building doon. Tapos yung katabi niya, mga bundok naman. Mga bundok naman. So parang nature. Tapos yung city, magkasama dito. Nakakatawa. So mamaya, January 1 na. No? So ingat kayo lahat sa mga paputok. Mag-ingat kayo talaga. No? Kasi marami na mapuputokan ngayong taon na to. So kami mamaya, doon kami nga. Pupunta kami ng Victoria. Ano ulit yun, Han? Anong maraming puputukan? Siyempre magpuputukan sa bagong taon eh. Victoria ano yun? Broadway? Harbor. Ay, Victoria Harbor. Yun, Victoria Harbor. Pupunta kami doon. No? So, yun, ingat kayo mamaya. So, see you next year. Grabe, no? Kasi hanggang next year ako dito. Ang tagal ko dito sa Hong Kong. Abutin ako hanggang next year dito. No? So, salamat sa pakikipagchismisan nyo sa akin. Bye-bye.